May part 2 tayo ng ating tinatawag na prosperity gospel. Okay. Kasi 'di ba naituro ko sa inyo last week, yung prosperity gospel, nabanggit ko nga doon na ang pagiging prosperity ay hindi pera-pera lang, no? Ang prosperity gospel ayon sa full grace part 2 po tayo ngayon. Marami kasing mga hindi naka ano rin, o meron din naman nakaintindi pero medyo tumaas ang kilay nung iba. I-define uli natin paano ba ang prosperity. Kagaya na nasabi ko last week na ang prosperity ay katumbas nito ay meron kang peace of mind. Okay? Ang pagiging prosperity ay yung success ka talaga, hindi lang pera-pera. Kasi ang iniisip kasi nila pag prosperity, maraming pera. Okay? Hindi po prosperity po yun. Okay? Hindi po prosperity po yun. Ang pagiging prosperity po ay hindi natatapos sa pera. Tapos may pinakita ako dati last week. Ito ang prosperity ay kailangan kumpleto yung tatlong aspeto. Pag sinabi kasing prosperity, you have peace of mind. Okay? Pag sinabing peace of mind, ayun yung success. Ayun yung contentment. Okay? So ang tanong, totoo ba na ang kakontentuhan ay makakamit sa okay nga ang relationship mo pero wala ka naman pera? O sablay naman ang iyong kalusugan? Okay? So ibig sabihin mga kapatid, tanggapin na natin ang katotohanan, magkakaroon ka na talaga ng peace of mind kung maayos ang iyong relasyon sa Diyos, sa kapwa mo, kung financially stable ka naman talaga, hindi ka nagkukulang, at maganda yung ano mo no, yung record mo sa doktor na malusog ka. Yun po yung tinatawag na prosperity. Aminin na natin. Okay? Doon tayo sa realidad, katotohanan. Isang katotohanan na hindi puno ng kaplastikan, na pag sinabing success o prosper ka, ay hindi natatapos sa pera lang. Kasi tinan nyo, no? Hindi lahat po ng mapera ay success. Mapera ka nga, pero yung pera mo, pinanggagamot mo. Bayad sa ospital. O, di ba? So ano sense nun? Wala rin, hindi ka pa rin prosper. Ano prosperity doon? Okay? Dapat kasi na-define natin ano ba ang prosperity. Ang prosperity is meron kang peace of mind. Paano ka magkakaroon ng peace of mind kung maparami ka ng pera pero kaaway mo lahat? Maayos ka nga physically, maayos ka nga financially, pero relationship mo, marami ka nakakaaway, maraming galit sa'yo, maraming banas sa'yo. Oh. Yung ba ay prosper yun? Kung sa pamantayan ng mundo, hindi prosper yun. Huwag mo sabihing prosper ka, that is hypocrisy. Dahil yung pera, malusog ka nga, tinatakwil ka naman ng pamilya mo. Ano yun? Prosper ba yun? Oh. O another example na hindi balance. Maayos nga ang pamilya mo, okay ang relasyon mo sa asawa mo, wala kang kaaway, financially okay ka naman, pero may sakit ka naman. I'm not judging those people who have sick today, yung may mga karamdaman. I'm not judging you. Pero mga kapatid, pag-isipan nyo, no? Doon tayo sa realidad. Prosper ba talaga ako? 'Di ba? Kontento ba talaga ako? Okay? Wala tayo sa Bible pa ngayon na doon tayo sa pananaw nating mga tao. Tayo usap-usapan bilang tao lang, no? Oh. 'Di ba? Basically, 'yun ang katotohanan eh, 'di ba? Na relasyon, financial, physical, diyan umiikot ang mundo natin na magbibigay sa atin ng peace of mind. Oh. O ayos ka nga physically, ayos ka nga relationship, nagkukulang ka naman sa pera. Ang hirap kaya na magkaroon ng peace of mind kapag yung mapuputulan ka na ng kuryente.
Dahil wala kang pambayad o kaya wala ng gatas yung anak mo? Peace of mind ba yun? Oh. Aminin natin ng totoo, struggle tayo dun pag ganun. Hindi natin masasabi na kumpleto ang buhay. Okay? So ano ang solusyon? Kailangan makumpleto yan para masabi mo sa mata ng tao at sa mata mo na ikaw ay success. Okay? Okay. Ngayon, eto ngayon ang tanong. Paano ba makumpleto tong tatlo na to? Na perfect ang relationship, perfect ang financial, perfect ang physical. Una, ang sagot ko rito, depende kung marunong ka makontento kung anong meron ka. Kung talagang kontento ka kung anong meron ka, where charito ka na, you are prosper sa mata mo. Okay? Pero kung para sa iyo may kulang, ibig sabihin nun, hindi naman nangangahulugan na wala kang kakontentuhan. Okay? May nagsabi sa akin nito ng mga nakaraan lamang. Sabi niya, Edwin, yung tinuturo mo, hindi kaya tinuturuan mo ang tao na hindi makontento. O may nagsabi ng ganun sa akin eh. Kasi sabi daw ni Pablo sa mga taga-Korinto na makontento daw tayo. Okay. Ang kasi issue kasi rito, sino ba yung kausap ni Pablo? O. Eh di ba karamihan sa mga taga-Korinto, mga unbeliever pa yung iba, hindi pa totoong Christian? O. Ang issue dito, tayong mga Kristiyano na, tayong mga nananampalataya na kay Kristo, na alam natin na tayo ay ligtas na, pinatawad na, pinaging banal na, pinagpalat, pinaburan, at pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Ito yung mga nasa full grace na, yung mga ligtas na talaga, na gustong ma-enjoy ang buhay dito sa daigdig. Kasi tandaan nyo po, no, gaya ng sinabi ko last week, maraming mga nagtuturo na hindi raw kalooban daw ng Diyos na na makumpleto daw tayo, na maging success daw tayo, kaya lagi daw may kulang. Ang tanong ko naman, saan sa Bible yun? Na lagi may kulang. Okay? Karamihan sa mga perverted Christian, gusto lagi nila na lagi daw may kulang para daw dumepende daw tayo sa Diyos. Ngayon, kung ganyan ang paniniwala nyo, mangyayari nga sa inyo yan. Kung sasabihin nyo lagi sa sarili nyo na hindi kalooban ng Diyos na sumagana ako kasi ayoko kasing yumabang o ayaw. No, that is a big lie of Satan. Dahil ang nais ng Diyos, ang linaw-linaw, di ba? Basahin nga uli natin. Nais ng Diyos, ito eh. Nais kasi ng Diyos na maging happy tayo eh. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, alam naman natin to, no? Ang sabi rito, dapat talaga i-meditate nating mabuti tong 2 Corinthians 8:9 at Ephesians 1:6 kung sino tayo mga Kristiyano. Para mabago lang yung pananampalataya natin sa buhay at maging positibo tayo sa buhay at makamtam talaga natin yung totoong buhay charito, no? Sabi rito, no, hindi kaila sa inyo kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay may kagandahang loob. May biyaya po siya sa atin na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ano yung kagandahang loob na yun? Na kahit na siya daw ay ano daw? Mayaman. Oh. Ano yung mayaman dito? Yung kanyang pagiging Diyos. He owns everything. Okay? Nagsakatawang tao siya, no? Huwag po kayo maniwala sa nagtuturo na inubad daw niyang kanyang pagka-Diyos. That's wrong. Nagpigil lang siya. Kung titingnan niyo sa Pilipos, ang sinabi ron, hindi hinubad, kundi nagsakatawang tao lang siya. Kung titingnan mo yun sa Greek, ito ay kinoo, o ibig sabihin is to empty himself. Desisyon niya na iwan ang kanyang pagiging Diyos. Iniwan niya yung karangyaan ng langit. Pero hindi niya iniwan ang kanyang pagka-Diyos. Iba yun iniwan niya yung buhay niya sa langit, at iba yung pagiging Diyos niya, iba ho yun. Hindi po totoo na sinasabi na iniwan niya ang pagka-Diyos. No, Diyos pa rin siya. Nagsakatawang tao lang po siya. Okay? Okay. O, ngayon, nung mayaman siya, ano daw? Naging mahirap siya.
Sa mata niya, naging mahirap siya. Pinahirapan niya ang sarili. Upang ano daw, mapayaman kayo. Ano ba yung kahirapan niya? Literal ba to? Spiritual? Naku, may nagtuturo ng ganito. Naku, nasa full grace na to eh. Nakakalungkot talaga to mga gantong pastor. Mga ayaw na umunlad, ayaw na maging masaya ang buhay nila. Gusto nila lagi may kaakibat na paghihirap, no? Pinagdadamot nila sa tao yung katotohanan na nais ng Diyos na managana tayo, pero itong mga pastor na to, marunong pa sa Diyos eh. Ano daw, spiritual daw yun. Oh. Bakit? Yung bang paghihirap ni Kristo, spiritual ba yan? Oh. Yung paghampas sa Kanya, spiritual ba yun? Spiritual ba yun? Siguro pag nakita-kita tayo sa langit, no, baka i-joke tayo ni Lord, eh, no? Ano sinasabi niyong spiritual ang paghihirap ko? Ano yon nung panahon na pinaano daw siya, pinapalo daw siya, spiritual ba yun? Nagaganon siya, aray, tag-aray, inahampas ako, aray, aray. Nahampas, no? Tapos sabi ng centurion, Lord, hindi pa naman kita hinahampas, ha? Hindi, yung hampas mo, spiritual, kayo umaaray ako. Aray, aray. Sus. Ano yun, spiritual yung pako? Ah, spiritual. May nagtuturo ang gantong pastor, alam nyo na kung sino yun eh, no? Ayoko lang i-mention ng name. Diyos ko, kinilabutan ako sa sinasabi niya. Sabi ko, tong taon to, killjoy. Hindi naiintindihan eh, talaga tong si ano. Oh, balik tayo dito. Hindi ganon. Tingin tayo sa Greek. Okay, Greek. Tingin tayo King James, Greek. He became poor. Teokyo. Become indigent. Beggar. Ay sus. Tignan nyo nga yung Greek ng poor dito, beggar. Ayan beggar. Alam nyo ba yung beggar? Alam naman ito na iba no? Pulubi. Yung pulubi ba, literal o spiritual? Meron bang pulubing spiritual? Ay sus. Ba't mo i-interpret to ng spiritual? Kaya totoo yung sinabi ni Bishop Emin Domingo, mag-ingat kayo sa mga pastor na lahat na lang lagi, ini-spiritual yung lahat. Literal na nga eh. Spiritual pa sa inyo? Para ma-justify lang yung mga doktrina nyong sablay? Hindi naman yun totoong sinasabi eh. So yung poor dito, pulube. Beggar, ayan basahin nyo nga. Ako ba may sabi niyan? Ancient Greek ang nagsabi, ancient. Sa madaling salita, ito yung totoong sinabi ni Pablo, na bagamat siya ay mayaman, siya ay naging pulube. Siya ay namulube. Yung pala meaning nito. Oh. Paano daw? That he through his poverty, o yung pagiging beggar niya, pagiging pulubi niya, tayo daw ay yumaman, rich. Ano yung rich dito? Literal o spiritual? Tingnan natin. Plutiho. Wealthy. Literally. Ay sus. Wealthy. Yung ibang pastor ang hirap ispelengin, wealthy na nga eh. Gagawin mo ba tong ginamit, pulube, tapos si Kristo daw ay naging pulube para daw tayo ay maging mayaman. Literal na pagiging mayaman. Oh. Kaya mga kapatid, napakahalaga ho talaga na maging mapanuri tayo. Huwag tayong amen ng amen sa pastor unless may ebidensya siyang pinapakita. Ako, confident ako sa tinuturo ko kasi may Greek ako eh. I have my own Greek. You have your own also. Ang na-share to sa inyo, kahit balik ta rin yung Biblia, yun ang sinabi eh.
So ano ang tamang sinabi rito ni Pablo? Ang totoo niya, sabi rito, no, hindi kaila sa inyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo kahit na siya ay ano daw, mayaman, naging pulube siya upang maging mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging pulube. Eh totoo naman si Kristo na nasa lupa, naging pulubi siya. Literal ba yon? Literal yun eh. Oh, oh, di ba? So ano idea dito? Pag sinabing naging pulubi siya, all of his life is full of poverty, punong-puno ng paghihirap. O, aspeto ano aspeto ng buhay? Financially, physically, relationship. Relationship, healthy ba ang kanyang relationship? Hindi. Maraming galit sa kanya, mga pariseo. Relationship, pati nga kaibigan niya, dininay siya eh. Relationship, isa nga doon, pinagkanulo siya. O ano, masasabi mo bang prosper si Lord nung nandito sa lupa? Kasama sa paghihirap niya yung kanyang relationship, hindi maayos. Kung tutuusin nga, yung magulang pa lang niya, problema na eh. Muntik na maghiwalay si Maria at si Jose. Nangusap lang ang anghel kay Jose na huwag hiwalayan si Maria. So ano issue ng relationship doon? O, mahirap yung relationship nila. Pangalawa, financially, okay ba sila financially? Hindi Katunayan nga si Kristo, kung hindi pa naghimala na magkaroon ng pera doon sa bunganga ng isda, Pedro, pumunta ka nga doon sa may, sa may dagat, tapos kunin mo sa bunganga ng isda yung ano daw. Oh, pambayad daw nila ng tax ba yun or what? Hindi nga sila makabili ng kabayo eh. Sumakay si Kristo doon sa may asno. O ang tanong, financially okay ba si Lord? O, hindi. Physically, sablay lalo. Lalo naghirap si Kristo. Sabi nga ng mga doktor, nung pinako si Kristo sa krus, syempre pag pinako ka, di ba, giniginaw ka na nun, nilalagnat ka na nun. Oh, nagkasakit pa si Kristo. Di ba, pinainom nga sa kanya yung nauuhaw daw siya. Pinainom sa kanya yung nilagyan ng isopo, yung esponga. Tapos, pinasipsip sa kanya yung suka. Nagingalo na si Lord noon o okay ba siya? Hindi. Lahat ng paghihirap ng lahat ng espeto, financially, yeah, physically, even yung relationship, naghirap siya para anong kapalit noon? Para mapayaman daw tayo. Mapayaman sa Pera lang ba ang kayamanan na sinasabi rito? Hindi. Kung ano yung paghihirap na binayaran ni Kristo, yun din yung sukli sa atin. Kung naging mahirap sa kanya ang relationship, ang sa atin daw ay kayamanan sa relationship. Kung naging mahirap sa kanya ang physical niya o kanyang katawang panlupa, nais ng Diyos na maging healthy ka. Kung naging mahirap siya, wala siyang pambili ng bahay, wala siyang bahay, nais din ng Diyos na managana tayo financially. Tatlo. Doon ko kinuha yun. Kaya ang pagiging prosper, hindi ng pera-pera. So ngayon, ano implication nito sa atin? Dapat panampalatayanan natin to. Pastor Edwin, yung sinasabi ni Pablo sa Romans, sa Corinto, na makontento kayo. Payo lang niya yun, na makontento tayo. Binabalansi lang ni Pablo. Oh. Di ba? May choice ka pa rin maging kontento. Pero in reality naman talaga, 'di ba, kapag tayo ay kumpleto ang buhay, nakokontento rin naman tayo, 'di ba? O binabalanse na ni Pablo 'yun. But I'm not telling you na hindi makontento. Ang sinasabi ko na sa inyo dito, i-diagnose niyo ang inyong sarili. Ano ba, kontento na ba ako sa buhay? May kulang pa ba? Na dapat ibigay ng Panginoon sa akin? Oh, okay? So ganun lang po yung mga kapatid. Isa lang naman mga kapatid ang nais ng Diyos sa atin
Nais ng Diyos na maging happy ka. Okay? Si Enrile, yung kanyang ano niya, gusto ko kasi happy ka. Oh, di ba? May politician na ganyan, yung ganyang kaisipan na nais niya maging happy ka. Kung itong taong to, gusto nang niya maging happy ang bawat Pilipino, hindi ba naisip ng Diyos yun? Oh, gusto ko maging happy ka. Nais ng Diyos yan. Actually, merong instances sa Bible na ganyan no? Basahin natin na, wait lamang po. Mark chapter 1 verse 41 yata yun. Tingnan niyo bigyan ko ng halimbawang verse, no? Minsan tayo mga tao ganito eh. Sabi rito, no, nung pinagaling ni Jesus yung isang ketongin. Tingnan niyo yung ano nila, tingnan niyo yung lengguwahe nila. Sabi rito, no, verse 40, isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tingnan niyo yung sinabi niya, no? Kung nais po ninyo, ako ay mapapagaling at magagawang malinis. Tingnan yung sabi ni Jesus na habag si Jesus sa ketongin, kaya tinawakan niya ito. Kaya sinabi niya ito, oo, nais kong gumaling ka. Nais ng Diyos na gumaling ka. Nais ng Diyos na maging masaya ka. Pero tayo minsan ganito tayo mag-pray sa Lord eh. Sabi dito ng kay Tongin, no, kung nais po ninyo, no? Parang sinasabi niya, kung nais po niyo po sana na ako'y mapagaling at magawang malinis. Minsan ganito tayo mag-pray sa Lord eh, no? Pag nag-pray tayo sa Lord, Lord, kung nais mo po sana, kung loloobin mo sana, Lord, na magkaroon ako ng bagong trabaho. Anong klaseng prayer yun? Siyempre, gusto ng Diyos na magkaroon ka ng bagong trabaho, alang namang hindi. O marami tayong mga prayer na ganyan eh. Panginoon, kung mangyari po sana, kung loloobin mo sana, Panginoon, na ako ay gumaling sa sakit na to. Siyempre, kalooban ng Diyos na gumaling ka. Of course. Oh. Kasi naisip na ng Diyos na maging masaya ka. Hindi niya kalooban na naghihirap ka. Bakit kailangan pa siyang tanungin kung gusto mo maging masaya? Siyempre, nais ng Diyos na maging masaya ka. Nais ng Diyos maging prosper ka. Lalo na kung anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos eh. Lalo na tsarito ka. Tapos sasabihin mo kung mananalangin ka sa Diyos, kung kalooban ng Diyos to o hindi. Siyempre, kalooban ng Diyos yun. Panginoon, nais ko po makauwi ng Pilipinas. Mangyari po sana kung kalooban mo, o Diyos, na makauwi ako sa Pilipinas. Siyempre, nais ng Diyos na makauwi ka sa Pilipinas para maging masaya ka lang. Makita mo yung mga pamilya mong hindi mo nakakita noon pa. O yung mga nag-abroad dito. Sa madaling salita mga kapatid, yung mga hiningi natin sa Diyos na sa tingin mo imposible, posible sa Kanya yon. Sa iyo imposible pero sa Diyos hindi. Ang nais lang niya, magkaroon ka ng tapat na pananampalataya. Okay? Oh, buti pa to si Enrile, no? Ilang taon na ba to? May dinosaur pa to nung pinanganak daw, sabi. Naku, na nga yan. Okay. Okay, so here is our big idea. Paano ba maging prosper? Ito, by faith. Yan ang susi para makamtam mo yung kalooban ng Diyos na managana ka by faith. Kung wala kang faith, goodbye. Yun lang yun. May gagawin ka ba? Wala. Pero meron kang dapat panampalatayanan. Panampalatayanan mo yung sinabi ng Diyos na ikaw ay tsarito, ikaw ay pinagpalat pinaburan, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kaya yung mga hiningi mo, nakapending lang yan, darating at darating din po yan. Saan tayo babagsak? By faith. Ito, lakihan ko paano? By faith. F-A ITH by faith.
Palakpakan natin si Lord, mabuti na lang, pananampalataya tayo sa Kanya, tinutugon niya. Mag-antay ka kapatid, huwag kang mainip. Ang medyo ano lang dito, challenging lang dito ay pinag-aantay tayo ng Diyos minsan. Pero mangyayari yun sa tamang oras. Hindi siya late, hindi nalilate ang Diyos, on time siya. Never siya maging late. Hindi segunda mano yung ibibigay niya sa'yo. Primary, laging brand new, laging the best. Huwag kang hihingi sa Panginoon ng mga bagay na ano lang, na pang ano lang, pangkaraniwan. Hingin mo yung the best. Mm. Okay, so okay na po, no? Palakpakan natin si Lord sa buhay po ng ating mga buhay. Ayun. Okay.